Pare-pareho silang hindi nagising ng maaga kinabukasan. Kaya naman madalian ang naging mga kilos nila. Mabuti na lamang at sina Noril at Junjun ay naligo na at nagbihis ng kusa nang makitang tulog pa ang ina. Binigyan na lamang ni Nilda ng sobrang pera ang dalawa para makakain sa eskwelahan. Ang bunsong si Non ay hindi na lamang nito pinapasok sa eskwela. Papasok ko pa rin ba, Skyla? Tanong ni Nardo nang mapansing nagmamadali siya. Hindi na niya nakuhang maligo. Hahabol ako kahit sa second subject ko, sagot niya. Parang sumasakit pa ang ulo niya sa biglang pagbangon. Mag-aalas 5 na nang makatulog siya. Ako may papasok din, sabi ni Nardo. Mamumuti ang mata ng mga in-charge kapag di dumating ang supplies na i-delivered ko. Parang hindi rin pumasok sa isip niyang napag-aralan ng araw na iyon. Lihim tuloy siyang nagsisi na sa pagkakapasok, dapat ay umabsent siya at nagtulog na lamang. Nakaabang si Jonas sa mahigit na mag-uwian. Malayo pa siya ay nahulaan na niyang galit ito base sa pagkakatingin sa kanya. Hay, bati niya sa pinasiglang pin. Nagmukha akong tanga sa kanto kanina. Akala ko nga hindi ka papasok. Anitong talagang binaliwala ang pagbati niya. Nalate ako. Aniyang ilis na yung pagkakangiti. Hindi agad ako nagising. O baka naman pinagtaguan mo lang ako para makasakay ka ron sa kotse ng baduy mong admirer. Sinong baduy na? Natigilan siya nang biglang maisip kung sinong tinutukoy ni Jonas. Si Damyon. Parang nainis siya agad kay Jonas. Naisip niyang kung baduy ang tingin nito kay Damyon, si Damyon naman siguro ang tingin kay Jonas sa Yard. Dahil magkaiba ang henerasyon ng dalawa. Ang totoo, galing kami sa party sa kanila kagabi. Parang nais niyang mainis sa sabi niya. Kaya ako napuyat. Kami o ikaw lang? Nanghuhuling sabi ni Jonas. Pinigil lamang niya ang sarili para sabihin siya nga lamang talaga ang hinala ng Kuya Nardo niya na gustong isama ni Damyon. Ang sabi ko'y kami. Inis na pagdidiin niya ang Kuya Nardo at Ate Nilda ko. Tauhan niyang kuya ko eh. At ikaw, tauhan ka rin ba niya? Ba't kailangang sumama ka? Sa inimbita ko eh. Saka teka nga, ano bang gusto mong palamasin? Galit na rin sabi niya. Napansin sa kanila ang mga estudyanteng naglalabasan. Ayoko lang pinagmumukhang tanga. Ibinaba na ng bahagya ni Jonas ang boses. Ayaw mo pala, edi huwag mo na lang akong aabangan. Total talaga namang hindi na ako pahahatid sa iyo mula ngayon. Napaunat ang katawan ni Jonas mula sa pagkakasandal sa dingding ng semento. Anong ibig mong sabihin? Nalaman na ng kuya na nagkabati tayo. May nakakita sa akin na sakay ako ng motorsiklo. Isinumbong ako. Sa madaling salita, pinagbabawalan ko na yung makapagkita sa akin. Ayoko na lang na may masabi siya sa akin. Siya o si Baduy pa rin. Kung hindi niya iiwan si Jonas, makapagtataas lamang siya ng boses at ayaw na yung gumawa ng iskandalo. Kaya iniwan na lang niya nang walang sabi-sabi ang lalaki. Tuloy napahabol ito sa kanya. Skyla, wait. Tumigil lang siya nang pigilan siya sa braso. Natatakot lang kasi ako sa naiisip ko. Parang nagdidispensa ng sabi ni Jonas. Ikaw ang tumatakot sa sarili mo. I know. Paano naman kasi tagilid ang laban ko. Ayaw sa akin ng kuya mo at boss niya ang Baduy na admirer mo. Kapag inulit pa uli ni Jonas ang pamimintas kay Damyon, talagang iiwan na nito. Mabuti na lang nasa paniko ikaw. Ani Jonas na nakaibigan. Iniiwas niya ang tingin. Sa sarili hindi na siya nakatitiyak sa sinasabi ni Jonas. Kay Jonas pa rin kaya nakapanig ang amor niya. Paano na tayo? Ungkat ni Jonas. Anong paano? Paano tayo magkikita? Dito sa school, wag lang doon sa may-amin. Dito, sari-saliwa naman ang schedule natin. Ikinibit niya ang balikat. Minsan na absent ako para makapamasyal tayo ha. Titingnan ko. Walang katiyakang sagot niya. Basta, saka sa next Friday birthday ko na, nagsiselebrate tayo. Nawala sa isip niya sa papasok na buwan nga pala ang birthday ni Jonas. O paano? Tanong nito. Anong paano? Kukunin ko lang sa loob ang motor ko at ihahatid na kita. Di ba't sabi ko hindi na pwede mo lang ngayon? Parang gustong sumama uli ng mukha ni Jonas. Sa birthday mo na lang, pangungusulit niya. Magsiselebrate tayo. Good news, sabi ni Nardo na naghahapunan sila ng araw na yun. Sabay sila ni Nilda na napatingin dito. Di ba't noon ko pa reklamo ng reklamo sa mahirap na estudyante lang? Sabi sa kanya ni Nardo. Oo nga, anis Skyla. At gustong-gusto mo ring makakita ng trabaho para makadagdag sa panggastos mo. So puro racket lang ang napa-applyan mo. Yung isa taga-tinda lang pala ng fake na orange shoes pero ang ganda-ganda ng ads sa dyaryo. Pas magkakatrabaho ka na. Kahit undergraduate ako, hindi makapaniwalang tanong niya. Kahit undergraduate ka pa, napag-usapan na namin iyon. Pwede kang mag-aral habang nagtatrabaho ka. Ninyo, maang natanong niya. Sinong ninyo? Kami ng boss ko. Siyang magbibigay sa iyo ng trabaho.
Parang hindi agad iyon rumestro sa utak niya. Pinilit pa niya ang kapatid na ulitin ang sinabi. Si boss ko ang magbibigay sa'yo ng trabaho. Kahera, sa Cubao branch. Okay yun natutuwang sabi ni Linda. Pero para sa kanya ay hindi okay. May mali. Siya na hindi nagpagod manilbihan sa establishmento ni Damion. Kahera agad na hindi pa siya nakakagraduate. Bakit hindi ang isa sa mga dati na nitong tauhan? Yung mga naghirap na muna. Hindi ba naisip ng kuya niya yun? Mabait talaga ang boss mo ani Nilda. Number 1 sa pagkamakatulungin. Naisip siguro niyang kailangan ni Skyla ng income para di ako masyadong mahirapan. Kuya, hindi ganun. Sa loob niya, may ibang motibo. Hindi mo ba nakikita? Yung papalitan mo si Vicky, namit mo na siya sa party ng diba? Tanong ni Nardo. Oo. Yun, mag-aasawa na. At isasama ng mapapangasawa sa Baguio. Ayaw nang pagtrabahuin. Paano na may hotel palaro ng lalaki? Hindi lang kalakihan. Akala ko talaga hindi na mag-aasawa ang Vicky na yun. Di nga ba't biruin sa inyo na sa restaurant na magpapakatandang dalaga yun si Nilda? Nagulat nga rin kami. May tinatago palang nobyo at biglaan pa ang kasal. Ganyan daw talaga ang pag-aasawa. Paris din ng kamatayan. Walang nakakaalam kung kailan darating. Pupunta sana ngayon dito si boss. Ani Nardo na sa kanya nakatingin. Kaya lang may importanteng lakad. Baka bukas daw mapuntahan ka sa eskwela. Sa labasan niyo, siya raw magpapaliwanag ng lahat. Ang sabi ng Kuya Dardo niya ay baka hindi siguro kung pupuntahan nga siya sa eskwela ni Damian. Pero sa isip niya, parang nakasisiguro na siyang darating din. Tinanggihan niya ng panyaya nitong mayatit siya. Nag-isip ito ng isang parang di siya makakatanggi ang Kuya Nardo niya. Palabas siya kinabukasan sa paaral ng mata niya si Damian. Iiwan ang kotseng kanina sinasandalan habang hinihintay siya. Nakaparada yun sa tapat ng gate ng Kalye Recto. Ay, nakangiting sabi nito nang ganap na siyang makalabas ng gate. Tumango siya bilang pagganti ng pagbati dito. Pero hindi siya ngumiti. Sinabi na ng kuya mo. Tumango uli siya. Ipaliliwanag ko sana sa iyo ang detalye. Parang naasiwa ng sabi ni Damian kung wala kang sundo. Mahaba ba? Walang emosyong tanong niya. Lumuwang pagkakangiti ni Damian. Hindi ko pwedeng matapos ang nakatayo lang dito. So, kung i-treat kaya kita sa lunch at doon na natin pag-usapan. Sige. Nalalayan siya ni Damian sa siko habang patungo sila sa kotse nito. Binuksan nito ang pinto sa harap sa tabi ng upuan na nagmamaneho. Walang kibong sumakay roon. Pagkaupo sa harap ng manibela ay binuhay ni Damian ang makina. Minsan pa siya nitong sinulyapan bago pinaandar ang kotse. Diretso sa daan ang tingin niya. Kung naisipan lamang niyang lumingon sa hulihan, nakita sana niya si Jonas na nakasunod ang tingin sa kanila. Sakay ito ng motorsiklo at tila nagtatalo ang isip kung susunod o hindi. Halos magliyab ang tingin nito sa kotse. Sa suhestyon ni Damian, sa restaurant na kinaroroonan ni Vicky sila nagtungo. Noon lamang na yung narating at agad na humanga siya sa maganda, maluwang at malinis na kapaligiran. Kalkula niya, maaari itong maglaman ng 100 tao o higit pa. Bawat mesa may 4 na silya ng sandalan ay matataas na disenyohan ng kurba-kurbang tila bulaklak ang pagkakalilok. Sa tapat ng bawat mesa ay may native land na nakalawit buhat sa kisame. Sa kabuuan ng restaurant ay matatawag na class. Hindi kahiyahing ang pagdala ng sino mang importanteng tao. At tingin niya sa mga kumakaing dinatan, may mga sinasabi. Ngumiti agad si Vicky nang makita siya. Lumapit sila sa kang kinaroroonan nito na sa malayong dulo ng restaurant palayo sa pinto. O huwag mong sabihin mag-uumpisa ka na. Biro ni Vicky, 2 linggo pa bago ako ikasal. Hindi, nakangiti ring sabi niya. Gusto lang ni Mr. Toledo na makita ko itong lugar. Damian, pagtatama ni Damian. Kung gusto mong magkasundo kayo, natatawang sabi ni Vicky. Pag-aralan mo na siyang tawagin sa unang pangalan. Yun ang unang rule dito. Pakiramdam kasi ni Damian, tumatanda siya kapag mini Mr. Toledo o Sir. Inanti ng ngiti ni Damian ang pagkakangiti ni Vicky. Naisip niya na close ang dalawa dahil na rin marahil sa tagal ng pinagtrabaho ni Vicky para sa binata. Dito kami magla-lunch, sabi pagkuha ni Damian. Lumiwanag ang mukha ni Vicky. In that case, kailangang ilabas natin ang pinaka-espesyal na putahe. Ano bang espesyal nyo ngayon? Oxtang in exotic wine with a perfect salad dressing. Natawa si Damian. Palagay ko hindi dapat kahirang ibigay kong trabaho sa iyo, Anito. Mas maganda siguro kung PR manager. Natawa rin si Vicky at tinawag ang isang waitress na nagngangalang Talma. Ikaw ang mag-serve sa kanila. Ang sabi nito nang makalapit ang tinawag na tingin niya ay lampas 20 lamang ang edad. Umiti kay Damian si Talma, paghuway sa kanya. Yung special for the day, tanong nito nang bumaling uli kay Vicky. Oo, sa kabim, baka may iba pa silang order.
Doon sa mesa, Telma, inalalayan siya ni Damian patungo sa isang mesa na malapit sa dinaraanan patungong kitchen. Wala na naman siyang ibang idinagdag sa order kung isang baso ng juice. Si Damian ay humingi ng isang bote ng Carlsberg. 12 tao ko rito. Ani Damian habang hinihintay nila ang in-order. 4 ang nasa kusina, kasama na ang 2 tagaluto. 8 ang nagsisilbi rito sa loob. Maya may ipapakilala kita sa kanila. Dadalhin din kita sa kusina para makita mong ayos. Hindi ko pa nga natitiyak kung tatanggapin ko ang alok mo. It's impractical not to, Skyla. Think how it will help you kung paano magagaan din ang Kuya Nardo mo. Napatitig siya sa kaharap. Hindi siya direktang nagsasalita sa akin pero alam kong hirap din siya kung minsan. Times hard, hindi ko makita ang dahilan kung bakit tatanggihan mo ang oportunidad na makatulong, maliban na lang kung may personal kang dahilan. Halimbawa, you resent me so much, but then ipinawera mo na ang posibilidad na iyon, you don't not resent me. In fact, I think it's the other way around. Anong ibig mong sabihin? Pat nang sabi niya, you like me, maybe not in an instances I feel for you, pero okay na sa akin ang iyong bilang simula. Tumiim ang pagkakatingin sa kanya ni Damian, waring may ibig ipalam sa kanya ang mahiwagang pagkakangiti, ang pagkakahalik nito sa kanya. At ang masasabing pagtugon niya, nag-iinit ang mga pising niya sa pagkakapahiya. Kailangan bang ipaalala ni Damian ang pangyayaring iyon sa pagkakataong ito na nag-aalok sa kanya ng power? Look, we do get lost sometimes, pero hindi ibig sabihin yun na may iba ng kahulugan, na hindi mo nga alam kung gusto ko lang alamin ang pagkakaiba ng halik mo kaysa sa nobyo mo. Precisely. At pwede ko bang malaman kung anong pagkakaiba? Sa akin na lang yun. Napatango-tango si Damian sa pagkakatingin sa hawak na baso ng tubig ay waring nag-iisip sa bagyang pagkakangiti. Anong iniisip mo? Tanong ni Skyla. Hindi niya maintindihan kung bakit parang inis na inis siya sa relax na si Damian. I wonder what your boyfriend would say to that. Or hindi mo sinabi sa kanya. Tumingin na uli sa kanya si Damian. I see, no need to do that. Dahil napatunayan mo sa sariling Lucy kisser ako at hindi na dapat ipapatras sa kanya o muli ang tila nakakalokong ngiti na siya yata ang kinaiinis niya. Natuklasan mong mas masarap akong humalik kaysa sa nobyo mo at hindi mo yung sinasabi sa kanya. Alin sa dalawa? Napahumindig siya sa galit. Look, kung tungkol sa trabaho ang pag-uusapan natin, yun lang ang paksain natin kay my personal life after. Kung hindi, umakto siyang tatayo. Naagapan ni Damian ng isang kamay niya. Relax, okay. I'll stick to business matters. Mabuti na lang at dumating ang in-order nila. Pumanatag siya sa upuan. Pagtingin niya kay Vicky na katingin ito sa kanila. Hindi nakangiti. Wari nagtataka. Marihil kanina pa ito nakatingin sa kanila at kahit malayo, alam na mayroon silang hindi pinagkakasunduan ni Damian. Binawi nito ang tingin at nagkunwaring may binibilang sa kaha. Kumain sila ni Damian ng walang kibuan. Manaka-naka nararamdaman niya yung nakatingin sa kanya ang binata. Pero hindi niya ito pinansin. Pagbalik nila sa kotse na nahimik siyang muli, hindi naman nagtangka si Damian na kausapin siyang muli hanggang sa makarating sila ng bahay.